Barangay Love Stories. Love Stories. Ang dalawang puso na lubos na nagmamahalan ay wala ng ibang direksyon kundi ang magkita sa altar ng simbahan. Pero habang tumatakbo ang oras, ay may mga pangyayaring hindi inaasahan at ito ang susubok kung gaano katibay ang kanilang pinagsamahan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang ituloy ang isang kasal kahit may nagawang mabigat na pagkakamali ang iyong mapapangasawa? Palaging dumadaan sa mabigat na pagsubok ang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan, mga kapuso. Pagsubok na pwedeng maging dahilan para sila ay tumatag at pwede ring magpasuko sa kanilang relasyon. Kung malalagay ka sa sitwasyong alanganin ay handa ka bang bigyan ng bagong pagkakataon ng taong sumira ng tiwala mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Leon, 32 years old at sumulat ako sa inyo dahil gusto kong ibahagi ang kwento ng aking matalik na kaibigan na si Jordan. Papa Dudut, magkaibigan na kami mula noong elementary pa lamang at magkapatid ang turingan namin. Hindi naputol ang pagkakaibigan namin kahit lumipat na ako ng ibang paaralan noong high school ako. Pagka-graduate ng college, naging madalang ang komunikasyon namin sa isa't isa dahil naging abala na rin kami sa aming mga trabaho tapos ay na-transfer pa ako sa Davao. Kaya mas naging preoccupied ako. Kahit madalang ang pag-uusap namin, solid pa rin kaming magkaibigan. Isang araw habang nasa trabaho ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Jordan. Tuwang-tuwa ito at halos hindi ko na maintindihan kung bakit niya ako pinababalik ng Maynila. Yun pala ay ikakasal na ang best friend ko. Ikakasal siya kay Vern, ang babaeng sa kwentuhan ko pa lamang nakikilala. Pero alam kong siya na ang the one ni Jordan. Nagulat ako pero at the same time ay masayang masaya para sa kanya dahil sa wakas ay natagpuan ni Jordan ang babaeng nagpatino sa kanya sa katauhan ni Vern. Hindi ko na mabilang ang mga pinakilala sa akin ni Jordan pero kay Vern lamang siya tumagal ng ilang taon. At si Vern ang tumapos sa pagiging babaero ng tropa ko, Papa Dudut. Sa kwento ni Jordan, isang anghel sa lupa ang pagkakadescribe niya kay Vern. Pero hindi ko pa ito nakikita kahit sa picture man lang kasi nag-deactivate ng social media si Jordan. Marami kasi siyang babae na tinaguan kaya nasanay na siyang wala ng social media. Ganon din naman ako, Papa Dudut. Hindi ako mahiling mag-upload o tumingin-tingin sa social media ng mga tao. Busy ako masyado sa trabaho kaya alam ko na pag tumawag si Jordan ay mahalagang ibabalita nito sa akin. Papa Dudut, ilang araw bago ikasal si Jordan ay lumuwas na ako ng Maynila. Kinita ko si Jordan at ang mga tropa isang gabi bago ang kasalan. Bakas na bakas sa mukha ni Jordan ang kasiyahan. At kinabukasan ay nandun ako sa hotel kung saan sila naka-check-in. Dumating ang araw na pinakahihintay ng kaibigan ko. Ang araw ng kasal niya. Ang araw na dapat sana'y magiging pinaka makabuluhang araw para sa isang taong nagmamahal. Pare! Jordan! Tulog pa rin nata siya. Anong oras na oh? Kasal niya na mamaya. Jordan! Oh, bukas naman pala. Bakit di nakalak tong pinto ng kwarto niya? Ay, makapasok na nga.
Teka, ano to? Ano nangyari dito? Bakit ang gulo ng kwarto? Nasaan kaya si Jordan? Jordan? Oh, Jordan! Bakit ka nakaupo dyan sa toilet? Hindi ka pa bihis? Tsaka bakit ang dumi-dumi mo? Teka, lasing ka ba? Gusto ko nang mamatay. Pre, talagang mamamatay ka pag di mo binigay sa akin yung bote ng alak na hawak mo. Nasobrahan ka ba sa excitement? Naubos mo yung 1 litro oh. Akin na nga yan. Ibalik mo sa akin yung bote. Hindi. Ilalapag ko tong bote dito sa tabi. Pre, umayos ka. Araw ng kasal mo tapos basag na basag ka? Maligo ka na. Bilisan mo, tutulungan kita ayusin yung isusuot mo. Gusto ko Pare, nang ano ba? mamatay. Uy, teka! Bakit may baril ka? Ibaba mo yan, pare. Hindi magandang biro yan. Mukha bang nagbibiro ako? Pare, best friends tayo. Kapatid mo ako. Kalma lang. Sabihin mo sa akin kung anong problema. May ilang oras pa tayo bago kasal mo. Sige, sabihin mo sa akin kung bakit gusto mo mamatay. Wala na. Wala nang silbi yung buhay ko. Pre, kaya nga nandito ako eh. Kausapin mo ako. Ano bang nangyari? Okay ka naman kahapon ah. Ang saya-saya mo pa. Ang saya natin. Bakit biglang gusto mo magpakamatay? Ano bang nangyari? Hiwalay na kami ni Vern. Hindi na matutuloy kasal namin. Ha? Paano nangyari yun? Nakipaghiwalay siya sa'yo sa mismong araw ng kasal nyo? Niloko niya ako, Leon. Niloko ako ng pinakamamahal kong babae. Ano? Niloko ka niya? Pare, paano kanya niloko? Teka, kanino kanya niloko? Sandali nga, naguguluhan ako. Paanong lolokohin ka? Kagabi lang magkakasama tayo. Tsaka sabi mo, nasa party sila ng mga kaibigan niyang babae. Sobrang sakit, pre. Lahat naman ginawa ko para sa kanya. Minahal ko siya ng sobra-sobra. Tapos ngayon, iiwan niya ako ilang oras bago kami ikasal. Ang sakit. Ayoko nang mabuhay. Pare! Napakasakit ng ginawa niya sa akin, Leon. Si Vern ang buhay ko. Umikot ang mundo ko dahil sa kanya. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kaya. Oo, masakit ang ginawa niya sa'yo. Pero pare, hindi totoo na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kasi nung wala pa siya sa buhay mo, nakaya mo naman eh. Naging masaya ka naman. Pare, sa totoo lang, iniwan din ako ng girlfriend ko. Nito lang din. Dapat nga kasama ko siya ngayon sa kasal mo eh. Ipapakilala ko sana siya sa'yo. Kaso, iniwan niya ako bago pa dumating tong araw na to. Pero tingnan mo pare, nandito ako ngayon kasama mo. Hindi naman katapusan ng mundo para sa akin. Hindi mo ako maintindihan. Wala ka kasi sa lugar ko. Wala nga ako sa lugar mo, pero nandito ako para sa'yo. Bumalik ako ng Maynila dahil gusto kong makasama ang best friend ko sa pinakamasayang araw sana ng buhay niya. At kung dahil sa nangyari magiging pinakamalungkot na araw to ng buhay mo, nandito pa rin ako. Tsaka sigurado ako na aalalayan ka rin ng pamilya mo. Jordan, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin para gumaan ang pakiramdam mo eh. Pero pare, handa akong makinig. Kailangan mo lang ilabas yung nararamdaman mo. Sabihin mo sa akin lahat. Pero, mabuti pa. Ibaba mo muna yung hawak mong baril. Pare, tinan mo. Ha? Kukunin ko tong bote dito sa tabi. Tinan mo. Oh, shashot ako. Shashot ako para sa'yo. Yan naman ang gusto ko sa best friend ko. Sige, shot ka lang. Ikikwento ko sa'yo lahat ng nangyari. Papadudot, kahit na matagal ko nang kilala si Jordan ay doon ko lang siya nakita na umiyak at sobrang nalungkot dahil sa isang babae na umabot pa sa puntong gusto niyang magpatiwakal. Sa aming dalawa ay masasabi ko na kahit minsan ay hindi ko siya nakitang umiyak dahil hindi siya yung tipo na nagpapakita ng emosyon sa iba.
Tahimik na tao si Jordan kahit sa harap ng ibang tropa. Ako lang ang nakakaalam kung gaano siya kakulit at malamang ay ganun din siya kay Vern. Papadudot, ikikwento ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Jordan noong araw na yon. Yung mga salita niya na hindi ko malilimutan. Sinimulan niya ang kwento noong bumiyahe sila sa malayo ni Vern para romantic daw ang mood at ang setting. Kailangan ni Jordan ang biyahe na yon dahil yon ang hudyat ng kanyang proposal para kay Vern. Babe, saan mo ba ako dadalhin? At kailangan talaga nakatakip ang mga mata ko? Parang kikidnapin mo ko Relax ka lang sa piring mo sa mata. Kailangan talaga yan para sorpresa. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Malalaman mo rin kung saan yon. Baka naman madapa ako nito wala akong makita. Siyempre, hindi ko hayaan na madapa ka, no? Ano ba kasi ginagawa natin dito sa Antipolo? May hindi ba ako naalala na okasyon? Magantay ka lang, babe. At much? Naku, curious kasi ako, babe. Normally sa mall lang tayo nagde-date. Ayan, nandito na tayo. Pwede mo nang tanggalin yung panyo sa mata mo. Okay. Oh my gosh, babe! Ang ganda naman dito! Candlelight dinner at ang ganda ng view! Napaka-romantic! Surprise! Nagustuhan mo? Oo naman, babe! Sa saya ko, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Happy ako at nagustuhan mo. Pero babe, bakit sinurprise mo ako ng ganito? Ang tagal pa naman ng birthday ko, tsaka malayo pa anniversary natin Teka, bakit ka lumuluhod? Marunong may hang ka niyan. OMG, babe! Babe, Vern, pag tinititigan ko mga mata mo, nakikita ko ang ngayon, bukas at forever ko. Forever na makakasama sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Sa 5 taon na magkasama tayo, araw-araw napapasaya mo ko. Ngayon, magkakalayo tayo ng medyo matagal dahil sa bago mong trabaho. Kaya ayaw na kitang pakawalan pa. Vern, will you marry me? Jordan, of course! Pakakasalan kita. Grabe, ganito pala yung feeling. Napapanood ko lang sa TV Hindi ako umiiyak dahil malungkot ako Umiiyak ako dahil sobrang happy ko. Babe, kahit na umiiyak ka, napakaganda mo pa rin. Masaya ako na umuo ka. Sobrang saya. I love you. I love you too. Hindi ako makapaniwalang engaged na tayo, babe. Thank you sa effort mo na to. Hindi na ako makapaghintay na maging misis mo. Ako rin. Hindi ako makapaniwala na nangyayari to. Parang panaginip ang feels. Ano kaya sasabihin ni na mama at papa ngayon na engaged na tayo? Alam na nila bago pa kita ayain. At buong-buo ang suporta nila sa akin. Ang swerte ko naman talaga sa'yo. Maswerte rin naman ako sa'yo, babe. Kaya nga hindi na kita papakawalan Ang lagay kung hindi pa pala ako madedestino sa ibang lugar, hindi ka pa magpo-propose? Hindi naman sa ganon, babe. Naninigurado lang na akin na ang pinakamagandang babae sa galaxy. Kung hindi lang ako kailangan lumayo, aasikasuhin ko na agad yung mga kailangan natin para sa kasal. Pero alam mo, 1 buwan lang din naman yun. Tamang-tama, pandagdag sa mga gagastusin natin sa kasal. Okay lang yun. Ang hindi okay ay yung wala ka sa tabi ko sa loob ng 1 buwan na yun. But anyway, pwede naman na nating simulan ng paunti-unti mga kailangan natin para sa kasal. Excited na ako sa preparations. Mag-ingat ka lagi at magpakatino ka habang wala ako. Be a good boy. Ikakasal na tayo. Parang di mo naman ako kilala. Ayun na nga, kilala kita. Chick boy ka nung college tayo, no? At nagbago na ako mula nung nakilala kita. I love you. I love you too.
ikaw lang, promise. Ikaw lang din. Promise. Papadudot habang binabalikan at unti-unting kinikwento sa akin ni Jordan ang mga naganap. Hindi ko nilalayo ang tingin ko sa baril na hawak niya. Kasabay din ito ang pagtitig ko sa kanya habang binabalikan ang ginawa niyang proposal para kay Vern. Kitang-kita ko ang pagngiti ng kanyang mga mata. Kahit ikinakwento lamang niya ang mga ito ay makikita mo ang pagmamahal niya sa girlfriend niya. Talagang tinamaan si Jordan kay Vern dahil siya lamang ang tumagal na girlfriend ni Jordan at nagpatino sa best friend ko. Iba ang effort niya para kay Vern, Papadudot. Habang nasa ibang lugar para magtrabaho si Vern ay naging okay pa rin ang relasyon nila at nag-umpisa na rin silang mag-ayos ng mga kailangan nila sa kasal. Pero uunahan ko na po kayo. Hindi po ito happy ending. Kahit kita sa mata ni Jordan ang saya tuwing sinasariwa niya ang kwento nila ni Vern, bakas pa din sa kanyang mukha ang sakit at kalungkutan. Lungkot na pilit niyang nilulunod sa pag-inom ng alak ng umagang yon. Para saan pa ang pagiging kaibigan ko kung hindi ko siya dadamayan? Pinaramdam ko kay Jordan na nandun ako para sa kanya. Kahit gaano pa kahaba ang kanyang kwento, kahit gaano kasakit para sa akin ang makita siyang ganon. Hindi ko iiwanan ang kaibigan ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sa tagal na naming magkakilala ni Jordan, sa tulong ng pag-isa-isa niya at pagkukwento niya sa buong pangyayari, ay doon ko pa lamang lubos na kilala ang mapapangasawa niyang si Vern. Tila matinong babae si Vern at wala ka nang hahanapin pang iba. Nakaramdam din ako ng kaunting inggit dahil naunahan pa ako ng kaibigan ko pagdating sa babae. Hindi ako kasing swerte ng best friend ko pagdating sa mga babae. Ako nga ang dapat na nagdadrama ng araw na yon dahil hiniwalayan din ako ng girlfriend ko, pero moment yon ni Jordan. Mas masakit pa din ang iwanan ka sa mismong araw ng kasal nyo. Naroon ako para sumuporta at para makinig sa kanya. Hinayaan ko lang si Jordan na magsalita at ilabas lahat ng kanyang saloobin. Sinimulan niya ang kwento sa proposal at sa mga panahong parang walang humpay ang kasiyahan nila. Pero unti-unting nagiba ang timpla ni Jordan habang kinukwento na niya ang pagbalik ng kanyang minamahal sa Maynila. Babe, miss na miss kita. Ha? Ano yun? Ang sabi ko, sobrang miss na miss kita. Miss din kita. Saan mo gustong kumain? Doon natin pag-usapan mga plano-plano natin sa kasal. Teka, sandali. Parang medyo nagkalaman ka ng konti ah. Konti lang naman. For sure, kasya pa din wedding gown mo sa'yo. Ano kayang motive natin? Di ba dapat sa kulay tayo nagsisimula? Pink, favorite mo yun, di ba? Vern? Babe? Ha? Ano uli yung sinabi mo? Kanina ka pa busy kaka-cellphone. May kachat ka ba? Wala. Nagsisearch lang ako ng magandang kulay. Blue na lang. Blue? Ha? Di ba pink paborito mong kulay? Teka nga, bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Blue na nga, di ba? Oh, relax. Tingnan mo kasi mga gamit mo. Pink cellphone, pink shirt, pink bag. Tapos biglang blue gusto mo? Hindi na ba ako pwede magbago ng gusto? Kung ano yung sa tingin mo gusto ko, dapat yun na yun? Okay. Sorry na. Sige, blue tayo. Okay din naman yun. Malamig sa mata. Babe, punta muna tayo dun sa paborito mong resto. Yung may malalaking serving ng chicken. Na-miss kong kumain dun eh. Ayoko doon. Gusto kong kumain ng Japanese food ngayon. Ramen, ganon.
Di ba allergic ka sa seafood? Ayan ka na naman. May dala akong gamot. Gusto kong kumain ng ramen, tapos. Alam mo babe, parang kakaiba ka ngayon. Paanong kakaiba? Ano na naman ba yung napansin mo, Jordan? Nagkaroon lang ako ng mga bagong trip, kakaiba kagad. Hindi pa pwedeng may mga bago lang ako nagustuhan? Ang lagay hindi na ako pwede mag-improve, ganon? Mula nung umuwi ka, iba na mga kinikilos mo. Saka parang tamad na tamad kang asikasuhin yung mga kailangan natin sa kasal. May problema ba? Wala! Ewan ha, pero iba yung pakiramdam ko eh. Sabihin mo lang sa akin kung… Wala nga! Sigurado ka ba? Pwede mo naman sabihin sa akin. Makikinig naman ako. Itigil mo na yung kakatanong mo kung ayaw mong tumaas ang boses ko. Wala, okay? Okay. Nag-worry lang kasi ako sa'yo. Jordan, naiirita na ako sa'yo ah. Ang dali mo namang mairita. Hindi na nga ako magtatanong. Halika na, dun tayo sa Japanese resto na yun. Nawala na ako ng ganang kumain. Pwede bang umuwi na lang tayo? Ano? Alam mo, sa tagal ng pagsasama natin, lately napapansin ko na parang may something na off sa'yo. Tulad na lang nito. Ikaw tong mahilig mag-mall. Tapos ngayon, wala pa tayong nagagawa. Gusto mo nang umuwi. Hindi pa nga tayo kumakain eh. Sorry, Jordan. Babe, siguro pressured lang ako sa kasal natin. Tapos marami pa akong inaasikaso sa trabaho. Kahit day off ko, trabaho ang naiisip ko. Naiintindihan ko, babe. Sorry din at makulit ako. Pero halika na, para di ka na mairita. Ihatid na kita pa uwi. Papadudod sinabi sa akin ni Jordan na iniintindi na lamang niya ang mga kakaibang kinikilos ni Vern ng mga panahong yon. Pumasok din sa isipan ni Jordan na baka may iba na ang fiancé niya dahil sa madalas itong may ka-chat at kinakausap sa cellphone. Pero iba ang pagmamahal ni Jordan kay Vern. Pinagkatiwalaan niya ito ng todo at sa totoo lang ay stressful nga naman at nakaka-pressure ang ikasal. Tapos sasabayan pa ng trabaho. Minsan, may breaking point din naman ng isang tao pag nagkasabay-sabay ang mga intindihin at responsibilidad. Tuloy ang kwento sa akin ni Jordan sa itinatakbo ng relasyon nila ni Vern. Kinuwento niya na medyo nagbalik naman sa pagiging masayahin si Vern. Kahit busy sila sa pag-aasikaso sa kasal ay nagagawa nila ulit ang mga bagay na lagi nilang nagagawa noon. Nanood sila ng sine, nag-discover ng mga kainan at tumambay sa park. Lumalakas din ang loob ko ng araw na yon habang nagkukwento si Jordan. Nagkakaroon ako ng pag-asa na pwede pa nilang maayos ni Vern ang problema na hinaharap nila. Pero binanggit ni Jordan na habang papalapit ang araw ng kasal ay tila lumalayo naman si Vern sa kanya. Takang-taka ang kaibigan ko hanggang sa nag-decide na siyang harapin at alamin ang problema para masagot ang mga katanungan sa isipan niya. Kung bakit biglang nag-iba ang soon-to-be wife niyang si Vern, Papadudot. Pare, ilang araw na lang matatapos na maliligayang araw mo. Ang gara mo kasi. May pakasal-kasal ka pang nalalaman babaero ka naman. Alam mo Ron, dati yun. Saka makinig kang mabuti ha. Pag kinasal na kami ni Vern, hindi na matatapos ang maliligayang araw ko. Ang tindi talaga ng tama mo sa mapapangasawa mo. Apaka-corny mo eh. Di namin nakita sa'yo dati yan ha. Pare, corny na kung corny. Pero masayang masaya na ako. Siya na yung matagal ko nang hinahanap. Kaya nga papalit-palit ako ng babae nun eh. Ngayong nasa akin na siya, bakit ko pa pakakawalan? Palibhasa, ikaw tong totoong babaero eh. Hinay-hinay ka naman. Pero alam mo pare, nung pinakilala mo sa amin yung mapapangasawa mo, nakita namin na legit naman yung saya mo. Kaya congrats talaga sa'yo. At least matatahimik ka na. Ay teka, ba't di pala sumama sa atin si Vern? Masama daw timpla niya ngayon eh. Ewan ko ba dun? Laging stressed. Malamang dahil sa kasal.
Pansin ko nga pre, parang ikaw ang abala sa pag-aasikaso. Di ba dapat babaeng gumagawa nun? Pre, kahit sino ang mag-asikaso. Basta ang importante, may kasal kami. Wala ka talagang alam sa relasyon ano? Eh di ikaw na maraming alam. Nga pala, ano na? Message mo na yung coordinator nyo. Anong oras na oh? Pupunta pa ba siya dito sa bar? Ito, kaka-message lang niya. 10 minutes daw, nandito na siya. Traffic daw eh. Oh, ang daldal mo kanina. Bakit bigla ka na nahimik? Pre, sabi mo masama timpla ni Vern, di ba? Oh, bakit? Eh bakit ando siya sa kabilang table? Saan? Teka, si Vern? Nasa bahay si Vern. Kamukha lang siguro niya yung nakita mo. Hindi Jordan. Parang si Vern talaga eh. Tumalikod ka kasi para makita mo. Paano mangyayari yun? Eh nasa bahay nga siya. Asan ba yung sinasabi mo? Ayun oh, yung naka-pink. Teka, parang kamukha nga ah. Pero ayaw niya ang pink. Blue na ang favorite color niya. So hindi siya yan. Halika na, alis na tayo. Hindi, lapitan na natin para sure. Teka, puntahan ko lang. Wag na, mapapahiya lang tayo. Hindi naman si Vern yan. Teka pre, wait lang. Nakaharang kasi kanina yung waiter eh. Ngayon ko lang nakita, may kasamang lalaki oh. Ayan oh, yung nakatalikod. Baka yung pinsan niya. Pare, inalikan ni Vern yung lalaki. Imposible naman pinsan niya yun. Baka sa pisngi. Anong pisngi pre? Tignan mo kasi ulit para makita mo. Parang ang layo ng pisngi sa labi. Oh, tumayo si Vern. Nag-walkout na. Ay, sayang. Doon siya sa kabilang exit lumabas. Tara pre, puntahan natin yung lalaki. Gusto kong manapak eh. Ang kulit mo naman, Ronnie. Hindi nga si Vern yun. Nag-message na din yung coordinator. Hindi daw siya makapag-park. Doon na lang tayo mag-usap sa sasakyan. Pero pare. Hindi nga pre, okay? Hindi. Kaya tigilan mo na. Oo, sige. Ikaw bahala. Pero sure akong Ang kulit mo naman eh. Hindi nga si Vern yun, okay? Okay. Sabi mo eh. Papadudot, hindi makapaniwala si Jordan sa kanyang nakita noong oras na kasama niya ang kaibigan naming si Ron sa loob ng bar ng gabing yon. Todo ang pagdinay niya sa sarili niya na si Vern ang nakita nila noon. Pero alam ng kaibigan ko na si Vern nga ang nakita niya. Talagang hulog na ang kaibigan ko kay Vern. Sa takot niyang baka biglang mawala sa kanya si Vern ay hindi na lamang niya hinarap ang katotohanan. Umasa siya na kaya nilang maayos ni Vern anumang problema ang namumuo sa relasyon nila kung meron man. Kagaya ng tropa naming si Ron ay nakaramdam din ako ng galit. Galit kay Vern at galit kay Jordan. Bakit hindi man lang kinumpronta ni Jordan ang girlfriend niya? Na una ay nagsinungaling sa kanya at pangalawa, may kinitang iba at hinalikan pa. Gumawa na lamang si Jordan ng kwento sa isipan niya. Marahil daw ay inaaliw lang si Vern ang sarili niya at gusto munang makipag-usap sa ibang tao. Niyuyug-yug yung stress para kumalma. Pero kahit saang anggulo tignan, may pagkakasalang ginawa si Vern kay Jordan. Naniniwala si Jordan na mahal siya ni Vern at nakagawa lamang ito ng ganong bagay dahil sa pressure kasi nga ay malapit na ang kasal nilang dalawa. Alam kong wala na sa hulog ang kaibigan ko dahil pinili niyang pagtakpan ang pagkakamali ng girlfriend niya. Alang-alang sa nalalapit na kasal nila, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang araw na rin akong nakabalik ng Maynila noong mga panahon na yon, Papadudot. At isang araw bago ang kasal ay doon kami nagkita-kita ng tropa para sa huling gabi ng pagiging single ni Jordan. Wala akong nakita sa kanyang kahit na anong bahid ng pagkabahala o lungkot noong time na yon. Kahit galing ako sa breakup ay masaya ako noong gabi na yon at ganon din ang best friend ko. Marahil ay panandalian niyang nalimutan ang mga problema o di kaya namay ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang maitali na siya sa babaeng pinakamamahal niya.
Hinatid ko si Jordan sa kanyang hotel noong gabing yon. Habang nasa sasakyan kami ay tuloy-tuloy ang aming pagkwekwentuhan tungkol sa nakaraan. Mga alaalang hindi mabubura. Mga alaalang nagpatibay sa aming pagsasama. Nagpaalam na ako kay Jordan at sinabihan ko siya na good luck at nag-congrats na rin ako in advance. Kinabukasan na ang kanyang big day kaya dapat na makapagpahinga na kami that night. Ang hindi ko alam ay magiging mahaba pala ang gabi na yon para sa matalik kong kaibigan na si Jordan Papadudut. Sino kaya itong kumakatok? Gabing-gabi na. Bellboy siguro to. Teka lang, ito na. Oh, Vern. Namiss mo na ako, babe. Di ba bawal magkita ang bride at groom the night before ng kasal? Baka mamaya hindi pa matuloy kasal natin, ha? Jordan, Oh, bakit ganyan mukha mo? Umiiyak ka ba? Ano nangyari? Tara, pumasok ka muna dito sa kwarto. may gusto kasi akong sabihin sa'yo. Importante to. Ano ba yun? Mukhang importante nga talaga yan kasi pinuntahan mo pa ako sa hotel room ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero, Jordan, Vern, ano ba nangyayari ha? Bakit ka umiiyak? Jordan, matagal ko nang iniisip to at ngayon lang ako nakakuha ng lakas ng loob. Gagawin ko to kasi hindi lang para sa akin, para din to sa'yo. Vern, sabihin mo na kasi kung ano yan. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Jordan, ayoko nang ituloy yung kasal natin. I'm sorry. Sorry, Jordan. Anong sabi mo? Huwag na nating ituloy yung kasal. Wala nang kasalan na mangyayari bukas. Ha? Seryoso ka ba? Vern, kung prank to, ilabas mo na yung nagre-record ng video. Hello? Nasaan ba yung camera? Prank ba to? Hindi ako nagbibiro. Hindi to prank. Totoong sinasabi ko. Bakit? Bakit ayaw mo nang matuloy yung kasal natin? Sabihin mo, Vern, bakit? Ayoko maging unfair sa'yo. Ayoko na magpakasal. Jordan, buntis ako. Ano? Teka, di ibig sabihin, magiging tatay na ako? Jordan, buntis ako pero hindi ikaw ang ama. Vern naman, please, huwag ka magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. So, totoo nga. Totoo ngang may iba ka na. At nabuntis ka pa niya. I'm so sorry, Jordan. Hindi naman ako tanga, Vern. Hindi lang ako nagsasalita pero napansin ko na yan mula nung bumalik ka dito sa Maynila. Nag-iba ka na. Pilit kong inintindi. Kahit may nag-I love you sa'yo sa chat, hinayaan ko lang. Nakita din kita sa bar na may kasama. Sabi ko pa sa tropa ko, pinsan mo lang yun. Pero sino nga namang pinsan ang naghahalikan, di ba? Jordan. Matagal ko nang alam, Vern. Pero handa akong tanggapin lahat ng pagkakamali mo. Kahit may iba kang lalaki na kasama sa kama, palalampasin ko yun. Kahit hindi akin yung dinadala mong bata, aakuin ko siya. Kahit kamukha pa siya ng tatay niya, okay lang sa akin. Vern, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Dapat nagagalit ka sa akin. Saktan mo ko. Pagsalitaan mo ako ng masama, murahin mo ako. Bakit tinatanggap mo pa rin ako? Sobrang mahal kita. Kaya kong magbulag-bulagan para sa'yo. Kaya kong magtiis para sa'yo. Jordan, I'm sorry. I'm so sorry. Tana, ito, yayakapin kita para kumalma ka. Okay na, Vern. Pinapatawad na kita. Tana, tama na, huwag ka nang mag-sorry. Jordan, ano ba? Tanggalin mo tong pagkakayakap mo sa akin.
Nagsusorry ako sa'yo dahil buo na ang desisyon ko. Kailangan kong gawin to dahil hindi ko kaya magpakasal sa'yo na iba ang laman ng puso ko. Vern, paano nangyari yun? Baka nalilito ka lang dahil nabuntis ka niya. Di ba sabi ko naman sa'yo, okay lang sa akin. Bubuo tayo ng pamilya. Tutuparin natin lahat Tama na, Jordan. Please, palihain mo na ako. Parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Please. Huwag mo akong iwan. Jordan, maraming salamat sa pagmamahal mo. Pero hindi ko na kayang suklian yan. Vern naman. Sige na, aalis na ako. Sana pagdating ng panahon, mapatawad mo ko at mahanap mo ng tamang tao magmamahal sa'yo ng totoo. Vern, wag, please. Bitawan mo ako, Jordan. Please, wag mong gawin to. Huwag mong gawin sa sarili mo to. Huwag kang umalis. Huwag ka magmakaawa. Hindi ko deserve ang kagaya mo at hindi mo rin deserve ang masaktan ng tulad ko. I'm so sorry. Vern! Papadudot kung may isa sa mga masasakit na mangyayari sa isang lalaki ay iwanan ang kanyang pinakamamahal. At doble o di kaya ay triple ang sakit kung nalalapit na ang inyong kasal. Binaba ni Jordan lahat ng pride niya bilang isang lalaki at nagbulag-bulagan siya para kay Vern pero nagawa pa rin siyang iwanan nito. Kaya naiintindihan ko kung bakit ko naaabutan ang kaibigan ko sa ganong klase ng estado, Papadudot. Habang kinikwento ni Jordan ang mga pangyayari ay tumitindi ang galit na nararamdaman ko para kay Vern. Ang babaeng pinagpalit ang kaibigan ko. Higit sa lahat ay nagpabuntis pa. Sa mga oras na yon ay gusto kong sugurin si Vern. Gusto kong makilala yung lalaki na bumuntis sa kanya. Gusto ko silang saktan parehas dahil sa ginawa niya sa kaibigan ko. Papadudot, hindi ko kayang makita sa ganong kalagayan si Jordan. Walang mga salita na mula sa aking bibig ang magpapagaan ng kanyang dinadala. Walang katumbas ang sakit na nararamdaman ng kaibigan ko kaya't hinayaan ko lamang siyang ilabas ang lahat ng ito. Tanging ang pakikinig lamang ang magagawa ko para sa kanya. Ayun na nga nangyari. Ang sakit dahil yung taong minahal ko ng sobra nagawa kong lokohin. Tiniis ko yung mga ginawa niya dahil mahal na mahal ko siya. Kahit na ano pang ginawa ko para sa kanya, iniwan pa rin niya ako. Hindi ko alam kung anong masasabi ko sa nagawa ni Vern. Napakasakit talaga maiwan ng minamahal. Lalo na kapag pinagpalit ka sa iba. Naawa ka na ba sa akin ngayon? Masaya ka na ba na ikaw ang pinili ni Vern? Sa bagay kayo. Pareho kayong manluloko. Ha? Ano pare? Anong manloloko? Anong nagawa ko? Magsama kayo ni Vern. Mga hayop kayo. Jordan, huwag may tutok sa akin yung baril. Ano ba sinasabi mo? Anong kinalaman ko sa inyong dalawa? Ang galing mo rin, no? Sobrang galing. Akala mo hindi ko alam? Nagkukunwari ka pa dyan? Jordan, ibaba mo yung baril, please. Hindi ko talaga alam kung ano yung sinasabi mo. Bakit kami magsasama ni Vern? Hindi ko pa nga nakikita yung mapapangasawa mo eh. Mapapangasawa? Hindi ko na siya magiging asawa dahil sa'yo. Mula bata, kilala na kita. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit? Pare, ano ka ba? Yung baril, please. Huwag may tutok sa akin. Wala kang kaluluwa, hayop ka. Pare, huminahon ka, please. Anong klaseng kaibigan ka? Inagaw mo yung babaeng pinakamamahal ko. Jordan? Vern? Leon? Veronica? Bakit nandito ka? Teka, paano mo nakilala si Jordan? Anong ginagawa
ginagawa mo rito? Ikaw yung best friend ni Jordan? Ikaw dapat ang best man niya sa kasal namin? Jordan, bakit may baril ka? Ibaba mo yan, please! Veronica? Vern? Si Jordan yung sinasabi mo sa akin na fiancé mo? Siya ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin? Paano nangyari to? Ang gulo! Bakit niyo nagawa to sa akin? Ginago ko ng dalawa sa pinakamamahal kong tao. Hindi nga pala kayo tao. Mga hayop kayo! Pare, Jordan! Hindi ko alam! Maniwala ka sa akin! Huwag niyo nga akong lokohin. Hindi ako tanga. Jordan, please ibaba mo na yung baril. I'm sorry, hindi ko alam na siya ang best friend mo. Maniwala ka, please. Nakilala ko si Leon nung na-assign ako sa Davao. Hindi ko akalain na si Leon yung kababata mo. Please, maniwala ka sa akin. Jordan, maniwala ka. Tama yung sinabi ni Veronica. I mean ni Vern. Hindi ko sinadya magkagusto sa fiancé mo dahil hindi ko talaga alam. Inamin niya sa akin na ikakasal na siya at hiniwalayan niya ako. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, pare, hindi ko alam na ikaw yun. Tama na! Tama na! Anong klaseng kaibigan ka? Nakita ka pa namin ni Ron. Pinagtakpan pa kita sa kanya. Nagdadasal ako na sana hindi ikaw yung kasama ng girlfriend ko. Pero hindi ako magkakamali sa suot mong damit. Dahil ako nagpa-arbor sa'yo nun. Jordan, nandun ka sa bar nung gabi na yon? Bakit hindi mo ako kinausap? Bakit hindi mo kami kinausap ni Vern? Umaasa ako na hindi totoo ang nakita ko. Natatakot ako na mawala sa akin ang mga mahal ko sa buhay. Kayong dalawa yun. Tapos, ganito ang igaganti nyo sa akin? Maglalandian kayo at ikaw hayop ka. Binuntis mo pa ang girlfriend ko. Ha? Ano? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi mo alam? Veronica, anong sinasabi ni Jordan? Leon, buntis ako. Ikaw ang ama. Hayop ka talaga, Leon. Jordan! Please! Huminahon ka lang! Baka pumutok yung baril na hawak mo. Please! Wow naman! Tagapagtanggol! Ang galing nyo, no? Ang galing mo, Veronica! Yang simpleng kakatihan mo, bigla kang nagkaroon ng instant family. At best friend ko pa ang tatay. Kailan nga pala ang kasal nyo? Ako ang best man? Jordan! Shut up! Hindi ka ang kausap ko! Jordan, bumalik ako rito dahil baka hindi kayanin ang konsensya ko kung siseryosohin mo mga sinabi mo sa chat. Konsensya? Meron kang konsensya? Nung nagmakaawa ko sa'yo kagabi, nakonsensya ka ba? At kung hindi pa kita tinext na magpapakamatay ako, hindi ka babalik dito. Napag-isip-isip ko na din na hindi ko na din kailangan ng katulad mo. At ngayong nagkaalaman na, ano nang susunod na eksena? Diba, nag-break kayo dahil sa akin? O ayan na, malaya na kayo. Magbalikan na kayo. Hindi, Jordan. Hindi ko babalikan si Leon. Veronica, paano yung bata? Hindi naman pwedeng lumaki siya ng walang kinikilalang ama. Talagang Hindi- dito pa kayo sa harapan ko nag-family planning? Jordan, please! Huwag mo itutok yung baril kay Veronica! Buntis siya, di ba? So ulirang ama ka na ngayon. Nakakatawa, no? Isang iglap, biglang napunta sa'yo yung shota ko. Jordan, pag-usapan natin to. Ibaba mo na ang baril, please. Wala na tayong pag-uusapan. Malinaw na sa akin ang lahat. At sabi mo sa akin kagabi, di ba? Hindi mo kaya magpakasal sa akin dahil iba ang laman ng puso mo. Iba na ang laman ng puso mo. Ako lang ang dating laman yan. Ginawa ko ang lahat para hindi ako mawala dyan sa puso mo. Nasobrahan ba ako? Mali ba ako? Anong mali sa akin, Vern? Ano? Jordan, please! Huwag mong itutok ang baril sa ulo mo! Jordan, pare! Ibaba mo na yung baril, pare! Hindi ito ang sagot! Huwag kayong lalapit. Jordan, please! Pare, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo ituloy! Magpakasaya kayo. Pare! Malaya na kayo. Jordan!
Papadudot yung unang putok ng baril ay nagmistulang warning shot. Hindi tinuloy ni Jordan na patamaan ang kanyang sarili. Nabasa ko yung ginawa niyang yon na baka ayaw pa talaga niyang tapusin ang buhay niya at desperado siyang humingi ng saklolo kahit na hindi nagsasabi na pigilan namin ni Vern ang balak niyang pagpapatiwakal. Binasa ko ang mga sumunod na galaw ni Jordan at nagsumamo na si Vern matapos ang warning shot na yon. Dala na rin ang matinding nerbiyos. Papadudot sa unang pagkakataon na bumungad sa akin, mabilis kong sinubukang agawin ang hawak niyang baril. Mukhang kinulang ako sa pagtansya ng sitwasyon dahil nakaporma pa si Jordan noon. Ayaw niyang bitawan ng baril kaya nauwi kaming dalawa sa agawan. Desidido akong maagaw ang baril kay Jordan, alam ko kasi na yun na lamang ang paraan para hindi niya ituloy ang pagpapatiwakal na balak niyang gawin. At para masiguro ko rin na hindi kami mapahamak ni Vern kalaunan. Sa agawan ng baril na naganap sa pagitan namin ni Jordan ay aksidenteng pumutok ito o papadudot. Nagulat ako. Kinabahan ako para sa buhay ko at noong mahimasmasan ay naramdaman ko na hindi ako ang tinamaan. Akala ko nga ay si Jordan ang nabaril noon kasi hindi nabura ang pagkagulat sa mukha niya. Tapos may narinig ako ng ingay, tila tunog ng taong bumagsak. Nagulat na lamang kaming dalawa ni Jordan at si Vern pala ang tinamaan. Nagmadali kami ni Jordan na itinakbo si Vern sa ospital. Pagdating doon ay ako na lang mag-isa ang pumasok sa loob at si Jordan hindi na ako sinamahan. Sa nerbiyos ko at pagkaligaga ay hindi ko na malayan na hindi ko na pala kasama si Jordan. Yun ang huling beses na nakita ko siya, papadudot. Mula noon ay wala na akong naging balita sa kanya. Ang naging magandang kinalabasan sa kabila noon ay daplis lang ang naging tama ng bala kay Vern. Kaya mabilis lang din siyang nakarecover dahil sa kaunting galos sa kanyang balikat. Papadudot yon ang nagpabago sa takbo ng buhay ko. Ilang taon na ang nakakalipas. Sumulat ako sa inyong programa para mabawasan ang bigat sa aking konsensya. Hindi ko lubos na maisip na ako pala ang tinutukoy na lalaking naging dahilan sa pangangaliwala ni Vern kay Jordan. Hindi ko matanggap na nasaktan ko ang best friend ko ng sobra. At alam kong ako ang dahilan kung bakit nagkasira kaming dalawa. Papadudot, hindi matahimik ang konsensya ko dahil nawala si Jordan sa buhay ko na puno ng galit ang puso. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan. Naalala ko yung araw na huli kaming nagkita ni Jordan sa hotel bago ang insidente. Ang sama ng titig niya sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Mas masakit pa ang mga tingin niya kesa sa lahat ng mga sinabi niya. At ngayong nangyari na ang mga nangyari, alam mo papadudot ay naisip ko na sobrang deserve ko po ito. Walang laman ang puso ko kundi puot at pagsisisi. Kung siguro mas nabasa ko lamang ng mabuti ang mga pangyayari noon ay magkaibigan pa rin kami ni Jordan. Hindi naging kami ni Vern at natuloy ang kasal nilang dalawa. May best friend pa rin sana akong kasama sa ngayon. Si Vern o Veronica naman ay hindi ko na siya nakita matapos niyang makalabas ng ospital. Hindi ko rin alam kung lalaki o babae ba ang anak ko sa kanya. Hindi na rin niya ako binigyan ng pagkakataon na magpakaama sa anak naming dalawa. Papadudod kung nakikinig man si Veronica ngayon ay gusto ko lamang sabihin na nandito ako kung kailangan niya ng tulong para sa anak namin. Alam niya naman kung paano ako makokontak. At sa pinakamamahal kong kaibigan na si Jordan, pare kung nasaan ka man, alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa iyong kasalanan. Pero hindi ko ginusto na sa ganito humantong ang pagkakaibigan natin. Kung alam ko lang pare, kung alam ko lang. Kaya kong iwan si Vern para sa iyo at kung tatanungin, sa susunod na buhay ay ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko na kaibigan. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan
at mahal kita bilang isang kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang liham ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kabarangay na masugid na tumutok sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Leon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Barangay Love Stories. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang ma-reject ng taong iyong minahal? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo, Papa Dudut. Bago ko po simulan ang lahat ay gusto ko lamang i-explain sa listeners ng Barangay Love Stories ngayong tanghali na hindi lang po ako ang nagpadala ng sulat sa inyo, Papa Dudut, kundi 6 kaming magkakaibigan. Last month lang kasi ay nabuo ulit ang barkada namin after 5 years at napagkatuwaan naming isulat ang sari-sarili naming story para na rin alalahanin ang kaibigan naming namayapa na. Nakagawian na kasi naming makinig sa inyong programa noong magkakasama pa lamang kami, kaya naging core memory na po kayo sa aming magbabarkada. Nag-decide kaming ipadala sa inyo ang kwento namin para naman maranasan din naming mag-share ng story sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jaira. 35 years old na po ako sa ngayon at isang housewife. Magsisimula po ang kwento ko 10 years ago at kung papaano nabuo ang barkada namin. 6 po kaming magkakaibigan. Una ko nakilala ang best friend kong si Phoebe, nakababata at classmate ko mula grade school hanggang college. Sa parehong school noong college naman namin naging kaibigan si Maya, na kalaunan ay naging roommate ni Phoebe. Napasok naman sa grupo sina Mark at Apollo noong nagsimula na ako magtrabaho sa opisina. Katrabaho ko po sila na ipinakilala ko kina Phoebe at Maya noong nag-celebrate ako ng 25th birthday ko. Huling nakasali sa barkadahan namin si Juno na aksidente lamang namin noong nakilala sa isang bar. Mag-isa lamang siya noon na nakitable sa amin dahil puno na noon ang bar na yon. Sa restroom. Oh, nasa na sina Phoebe at Maya? Hindi ko rin sila napansin eh. Nasa smoking area ako kanina. Si Apollo ang tanungin mo. Umuwi na sila. Si Phoebe sinundo ng boyfriend niya. Si Maya, luminja na naman tulad ng dati. Ang daya talaga ng mga babaeng yun. Iniwan ako. Di ka na nasanay laging sila ang unang umaalis sa inuman. Oo, kayong tatlo. Mabuti nga ngayon ikaw nakatagal ka. Hindi kaya tayo nahanap ng girlfriend mo ngayon? Nagpaalam naman ako. Minsan sa relasyon, kailangan nyo rin ng time for yourself. Yun ang secret para magkaroon ng long-lasting relationship. Sus! Nakachamba ka lang kasi mabait yung girlfriend mo. Alibasa, ikaw Mark, never mo pang natry tumagal sa relasyon. At least maraming na-try. Huwag mo namang iparamdam sa akin na wala akong jowa. Excuse me. Sorry sa abala pero may nakaupo ba rito? Wala na po. Umuwi na yung nakaupo dyan. Pwede mo nang kunin yung upuan kung gusto mo. Actually, hindi ko kailangan ng upuan. Kailangan ko sana ng table. Pinalis kasi ako sa table ko eh. Pinalis ka? Bastos naman ang nagpaalis sa'yo. Sino yung mga yan para mapagsabihan? Hindi. Mali pala yung term na ginamit ko. Hindi pala ako pinaalis. Ako yung umalis kasi ako lang yung nakaupo dun sa malaking table. Yung kabilang grupo, nagsisiksikan sila dun sa isang table.
nahiya naman ako kaya umalis na lang ako. Kaso ayoko pa sanang umuwi. Kaya pwede ba akong makijoin sa inyo? Oh, sure! Dito ka na lang. Total, umalis na yung ibang kasama namin. Okay lang ba? Nakakahiya kasi. Okay lang, no worries. Salamat. Ano palang mga pangalan nyo? Ako si Jaira. Mark, ito naman katabi ko, ang lover boy namin, si Apollo. Nice to meet you guys. Ako pala si Juno. So, bakit ka naman mag-isa? Wala lang. Trip ko lang. Kaso wrong timing yata. Ang dami palang tao ngayon. Ah, Sabado kasi. Punong-puno talaga mga bar ngayon. Kaya nga eh. Hindi ako na-inform. Ngayon lang din kasi ako lumabas. Hindi naman talaga ako mahilig uminom. Sayang, hindi mo naabutan yung dalawang kaibigan namin. Sina Phoebe at Maya. Hindi rin mahilig uminom yung mga yon. Tingin ko kaya sinundo si Phoebe kasi lasing na yun. Nirason lang yung boyfriend pero ang totoo, malapit na naman siyang sumayaw sa dance floor kung sakali. Ganun yun pag lasing eh. Matagal na ba kayong magkakaibigan? Medyo matagal na rin. Itong sina Mark at Apollo, workmates ko. Tapos yung kinukwento naming sina Phoebe at Maya, college friends ko naman. I see. Ang saya siguro magkaroon ng maraming kaibigan, no? Oo naman! Pwede rin kasing magtikiman. Hoy! Bastos talaga ng bunganga nito. Biro lang. Bakit ikaw, Juno? Wala ka bang friends? Meron naman, pero di tulad yun na pwedeng ayaing lumabas para mag-party. Konti lang din kasi mga kaibigan ko eh, tapos yung iba sobrang busy na sa buhay. Oh, dito ka na lang sa amin. Tong si Jaira, timid lang tingnan pero party girl yan. Kalad ka rin. Pwede mong ayain kahit saan. Hindi kaya. Pwede kang jumoin sa amin. Kaya nga kami nagbabar eh para makakilala ng bagong kaibigan. The more the merrier, di ba? Totoo ba? Nakakatuwa naman. Since then ay naging close na namin si Juno, Papa Dudut. Tuwing lumalabas ang grupo namin para kumain, mag-inom or mamasyal ay lagi naming iniimbitahan si Juno. Hanggang sa tumagal ay tuluyan na rin siyang naging parte ng barkada namin. Papa Dudut, sa isang barkadahan minsan ay hindi maiiwasan na may mga taong nagkakainlaban. Ako na po ang best example noon dahil na-fall po ako sa isang kaibigan, si Mark. Pero ang feeling ko po na yon para sa kabarkada ko ay pilit ko pong itinago. Kilala kasi si Mark na babaero. Siya ang pinaka-playboy sa grupo. Hindi ko nga po alam kung may hinahabol ba siyang kota pagdating sa mga girlfriends dahil sobrang bilis niyang magpalit ng nobya. Marami siyang bad record pagdating sa pag-ibig dahil hindi siya marunong magseryoso sa relasyon. Isa pa po ay sobrang high maintenance ni Mark. Siya ang pinakamayaman sa aming lahat, siya ang taga-libre. Sasakyan niya ang laging gamit namin tuwing lumalabas. Sobrang taas ng social status niya, Papa Dudut. Maliban doon ay sobrang good looking din siya. Kaya hindi na rin nakapagtataka kung ang mga type ni Mark ay mga babaeng parang ilalaban sa Miss Universe. Ganon pa man, Papa Dudut, despite his playboy image, ay may good side din naman si Mark. At yun ang dahilan kung bakit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay na-fall po ako sa kanya. Oh, nasaan na yung iba? Nauna na sila, sumakay yung dalawa kay Apollo. Ba't ang tagal mo? Sorry, nalate ako. Okay lang. 30 minutes lang naman kami naghintay sa'yo. Sorry na, tinanghali kasi ako ng gising eh. Yan kasi. Hilig makipagpuyitan sa mga kachat. Wala akong kachat, no? Masama lang kasi pakiramdam ko. Oh, bakit? May sakit ka? May sinat. Naligo kasi ako agad kahapon kahit basa ako ng pawis. Kaya yun, nilagnat ako. Pero okay ka na. Medyo masakit katawan ko ngayon actually. Check mo dyan sa may glove compartment sa harapan mo. May pain reliever ako dyan. Ang gulo ng compartment mo, ha? Ano? May gamot ba? Eto, nakita ko na. Talagang may gamot ka rito? Parang Boy Scout, ha? Laging handa.
Ako pa. Oh, eto tubig. Salamat. Aba, ang sweet ah. Siyempre naman. Ganto ko kaalaga sa mga kaibigan ko. Parang hindi naman. O baka ganyan ka lang talaga kaalaga sa mga babae. Ganyan ba ang trick para makabingwit ng chicks? Tatanong ko lang ano pa bang nandyan sa glove compartment mo? Baka may sanitary napkin ka pa dyan ha? Sweet talaga yan. Talaga ba? Baka mamaya mabalitaan ko na lang na ikaw na pala yung girlfriend ni Mark ha? Excuse me? May sarili akong standard, no? Ouch! Taas naman ang standards mo. Ano bang ideal guy ng isang Jaira? Basta hindi chick boy, okay na ako ron. Wala ka ba talagang ni katiting na attraction kay Mark? Yung totoo ha, walang magsisinungaling. Wala! Never ako ma-attract kay Mark, no? Kala mo naman to. Di rin naman ako magkakagusto sa'yo. Good! At least nagkakaintindihan tayo. Sayang, bagay pa naman kayo. Naku, tigilan mo ako dyan, Juno. Huwag mo akong itulad sa mga babae ni Mark na madaling mabola. Tumigil na nga kayong dalawa. Basta ako, may love life. May love life nga, temporary lang naman. At least meron. Turuan mo naman si Jaira kung paano magka-love life. Baka sakali magkaroon na rin siya ng boyfriend sa wakas. Di ko kailangan ng boyfriend. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Woo! Di na yan magkaka-love life. Tatandang dalaga na yan. Bakit niyo ba ako pinagtitripan? Kasi nga, late ka. Pinaghintay mo kami ng 30 minutes, kaya ito napala mo. Grabe kayo sa akin. Maawa naman kayo. May sakit nga yung tao, di ba? Sabihan mo na yung iba na mag-order na sila para sa atin. Para kain na agad tayo pagdating. Sige, ako na. Tatawagan ko si na Phoebe. Papadudot na sanay na ang buong barkada sa pagiging sweet ni Mark pagdating sa amin. Pero iba kasi ang naging dating nito sa akin. Sigurado ako na karamihan sa mga kababaihan ay agree sa akin kapag sinabi kong nakaka-inlove talaga ang mga lalaking maalaga. Ang pagiging caring ng isang lalaki ang isa sa mga katangian na gusto kong meron ang magiging future boyfriend ko. At ugaling yon ay na kay Mark. Yun nga lang po hanggang pangarap na lang siguro ang wish ko magkaroon din ng pagtingin sa akin si Mark. Mas may chance pa yata na manalo ako sa loto kesa magkagusto siya sa akin. Malayo ang itsura ko sa mga tipo niyang babae at isa pa'y paulit-ulit niyang ipinamumuka sa akin na never siyang maa-attract sa akin. Totoo naman po yun papadudot dahil kung i-compare ko ang sarili ko sa mga past girlfriends ni Mark ay wala akong kalaban-laban. Para akong kinakalawang na bakal kumpara sa mga naging girlfriend niyang gold at diamante. Aminado ako na no boyfriend since birth po ako papadudot. Hindi kasi ako yung tipo ng babae na mahilig sumunod sa mga fashion trends. Okay na sa akin ang naka-t-shirt at jeans at hindi rin ako nagsusuot ng makeup. Wala akong arte sa katawan, walang palamuti, plain Jane ang datingan. In short ay boring po akong tao. Average girl nang ang tingnan, wala pang gandang ilalaban. Kaya sa halip na aminin ang totoo kong nararamdaman para kay Mark, ay minabuti kong solohin at itago na lang ang katotohanan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahigit 5 years ko pong sinolo ang feelings ko. Ganun ako kaseryoso nung sinabi kong never akong aamin kay Mark. Ang hidden feelings ko para sa kanya ay nanatiling nakatago. Sa mga nagdaang taon ay mas tumatag at lumalim pa ang samahan naming magbabarkada. As expected ay mas dumami rin ang listahan ng mga babae ni Mark. Kung si Jessica Soho ay samut-saring awards ang may pagmamalaki. Si Mark ay iba't ibang babae ang may pagmamayabang. Kung may world record nga lang sa pinakamaraming ex ay baka siya po ang makakuha nito. Sa loob po ng 5 years ay ako na lang noon ang wala pang karelasyon. Pressured nga ako noon dahil tuwing lumalabas ang barkada namin ay ako lamang ang walang kapareha. Sa aming anim, si Phoebe ang unang nagkaasawa. Si Apollo naman ay proud pa rin sa kanyang long-time girlfriend.
May ka-live-in na noon si Maya kasama ang nobyo nito samantalang si Juno ay may sarili na ring partner. Lagi nga akong inaasar noon ng grupo na magmadre na lamang ako kung wala akong planong maghanap ng jowa. Ang hindi nila alam ay may rason ako kung bakit that time ay wala pa rin akong boyfriend. Dahil ang puso ko noon ay hawak-hawak na ni Mark kahit wala siyang kamalay-malay dito. Oh, ayan na yung madre. Huwag niyo akong simulan ha. Wala ako sa mood ngayon. Menopause na ba agad? Ikaw Mark, lagi ka na lang nang aasar. Tigilan nyo na nga si Jaira. Di na kayo naawa. Wala nang ang jowa, iniinis nyo pa. Isa ka pa, Apollo. Aalis talaga ako, bahala kayo dyan. Porkit wala rito si Phoebe na kakampi ko, kinaganyan nyo na ako. Bakit ba kasi ayaw mo pang pumasok sa relasyon? Eh ba't ba kayo nakikialam? Ang sungit naman, nagtatanong lang eh. Gusto ata niyang dalhin sa hukay yung title niyang NBSB eh. Gusto mo ba turuan ka namin kung paano lumandi? Sige nga Juno, turuan mo nga. Wag ako. Si Mark dapat ang magturo, siya yung malanding lalaki. Ganito kasi yan. Ang unang gawin mo, itapon mo na yung buong wardrobe mo. Ilagay mo sa sako tapos sunugin mo. Kasi kahit sinong lalaki, makita pa lang fashion sense mo, aatras na agad. Nagdadamit ako for comfort. Hindi ako nagdadamit para magpa-impress ng lalaki. Bakit palagi niyong iniisip na kaya nagpapaganda ang mga babae para sa inyong mga lalaki? Masyadong misogynistic ha? Jaira, kami lang naman concerned sa'yo. Huwag mong masamain ang tulong namin. Oy, wala ka na itutulong sa akin, Mark. Kayo, lakas niyo mang asar. Kapag ako nakasama ko sina Maya at Phoebe, mag-girl power din kami para asarin kayo mga lalaki. Gusto mo bang hanapan ka namin ng blind date? No thanks. Ako, may irereto ako sa'yo. Alam niyo guys, salamat sa concern ha, pero happy ako maging single. Being single means freedom. Kaya kong gawin lahat ng gusto ko nang walang nagbabawal sa akin. Pero seryoso nga, wala ka bang ni isang tao na natitipuan sa buong buhay mo? Meron, si Alden Richards. Eh may Alden Richards na tayo ah. Andyan si Marco. Lalayo ka pa ba? Di ba nga? Change topic na nga. Bakit ba ako naka-hot seat ngayon? Oh, last question. Kung liligawan ka ba ni Mark, sasagutin mo siya? Hindi. Hoy, hindi rin naman kita liligawan. Lakas maka-romcom ng dating niyong dalawa ah. Nangangamoy enemies to lovers. Hindi ko siya liligawan kasi nahanap ko na yung the one for me. Pang ilang beses mo nang sinabi yan. Para ka nang sirang plaka dyan. Ano pa bang definition mo ng the one? The one! Yung the one na gusto mong makasama habang buhay. The one na gusto mong pakasalan. The one na gusto mong maging nanay ng mga anak mo. Mukhang finally magsiseryoso na ang pinaka-playboy na lalaki sa balat ng lupa. Totoo na ba talaga yan? Totoo na to. Si Megan na talaga. Megan pa ang pangalan niya? So kailan mo siya ipapakilala sa amin? Malapit na. Huwag kayong mag-alala. Sana nga siya talaga. Parang may nasasaktan na. Ikaw, Juno ha? Tigilan mo nga ako. Papadudot happy rin naman ako na finally ay seryoso na si Mark sa babaeng idinedate niya. Pero magiging sinungaling ako kapag sinabi kong hindi ako nasaktan. Minsan nga ay nahihirapan na ako makisabay sa mga biruan nila dahil may mga pagkakataong medyo totoo na ang sinasabi nila. Tuwing inaasar nila ako kay Mark ay sobrang hirap magtago ng feelings. Mabuti na talaga at nasanay na ako sa mapang-asar na ugali ng mga barkada ko. That time ay biglang nagbago si Mark. Hindi lang sa ugali kundi pati na ang mga gawain. Mula sa pagiging makulit na playboy ay para siyang naging maamong tupa. Siguro ito totoo nga na powerful ang love dahil kaya nitong baguhin ang isang tao. Papadudot nung ipakilala po sa amin ni Mark ang kanyang girlfriend na si Megan ay nakaramdam ako ng kaunting insecurity. Maganda po si Megan at agad siyang nagustuhan ng buong barkada. Naging maganda naman ang takbo ng relasyon nilang dalawa hanggang sa isang araw.
ay bigla na lang iniwan ni Megan si Mark. First time ko pong nakita si Mark na sobrang broken. First time lang niyang umiyak dahil sa babae at bago ito para sa amin. Bilang ako po ang parang pinakatakbuhan ng barkada tuwing problema, ay ako po ang nilapitan ni Mark for comfort. Nagsalo kami sa isang inuman kung saan ay nilabas niya sa akin ang lahat ng dinadala niyang sakit. Ayan, mag-inuman tayo. Natira yan nung nag-party tayo last time dito sa apartment. Talagang ready ka. Kung usapang broken, kailangan talaga may alak para iyak kung iyak. Hindi naman ako iiyak. Nasasaktan lang talaga ako ngayon. Hindi ko talaga inaasahan na sa ganito lang matatapos yung relasyon namin. Ano ba kasing nangyari sa inyong dalawa? Bakit kanya biglang iniwan? May third party bang involved? Wala naman. Wala siyang iba. Wala din akong iba. Basta isang araw na-realize daw niya na di na raw nag-work yung relasyon namin. Nawalan na lang daw siya ng gana. Tapos break na? Ganun lang? Oo. Yun lang ang rason tapos tinapos na niya lahat. Hindi mo ba ipinaglaban? Sinusubukan ko siyang kausapin. Hanggang ngayon mini-message ko siya. Tinatawagan ko siya para sana ayusin namin kung ano man ang problema. Kaso hindi niya ako pinapansin eh. Sinubukan mo bang puntahan siya sa trabaho? Sa bahay nila? Ayaw niya makipagkita sa akin. Wala rin daw siya sa trabaho nila. Baka naman may nagawa ka na ikinagalit niya. Hindi kaya. Hindi ko alam. Kung meron man, wala siyang sinabi sa akin. Baka naman may personal problem. Pero bakit kailangan niya akong iwan? Bakit hindi niya explain ng maayos? Or totoo nga siguro na hindi ka na niya mahal kaya ganun. Sakit naman nun. Siya na eh. Alam mo yun? Corny pakinggan pero siya na talaga yung babae na gusto ko eh. Yung true love ko. Ang hirap pala ng ganito no? Yung ikaw ang iniiwan. Siya rin ata yung pinakamatagal mong girlfriend, di ba? Siya nga. Kasi si Megan na talaga ang gusto ko makasama hanggang sa pagtanda ko. Sagutin mo nga ako ng totoo. Mahirap ba akong mahalin? Hindi. Kung alam mo lang, marami ang nagmamahal sa'yo. Parang wala naman. Akala mo lang wala kasi nasa ibang tao yung puso mo. Pero kung bubuksan mo lang ang mga mata mo, makikita mo kung sino ang mga taong nagmamahal sa'yo. Ikaw ba? Ha? Ano ako? Kung mahal kita? Hindi. Ang ibig kong sabihin, kaya ba ayaw mo magka-boyfriend dahil takot kang masaktan? Ayoko magka-boyfriend, hindi dahil takot ako masaktan. May minamahal na akong tao. Kaso nga lang, yung tao na yon, may minamahal ng iba. Yun ang rason kung bakit ayoko pang pumasok sa relasyon. Kung hindi ka niya mahal, bakit sarili mo pinaparusahan mo? Alam mo naman na palang may iba na siyang gusto. Wala eh. Mahal ko pa rin siya eh. Siguro, hihintayin ko na lang yung araw na mapagod na lang ako. Yung araw kung kailan yung puso ko na mismo ang mag-give up. Akala ko ako lang yung broken. Ikaw din pala. Teka, bakit sa akin na napunta yung topic? Di ba dapat problema nyo ni Megan ang pinag-uusapan natin? Ano pa bang pwedeng gawin sa problema ko? Ayaw na nung tao sa akin eh. Ilalaban ko pa ba? Kahit alam ko nang wala na talagang pag-asa? Hindi ka pa naman sure eh kung wala na talagang pag-asa. Bigyan mo muna siya siguro ng space. Tapos sumubok ka ulit. Kung mahal mo, hindi mo siya bibitawan basta-basta. Siya ang gusto mo, di ba? Kung ganon, ipaglaban mo siya. Galing mo naman pala mag-advise. Kung ganyan naman pala, sana mabigyan mo rin ng maayos na advice ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ng sarili ko. Papadudot, buong gabi naming pinagsaluhan ni Mark ang alak habang pinag-uusapan namin ang mga problema namin sa love life. Binigyan niya ako ng mga advice habang wala siyang kamalay-malay na siya na pala ang tinutukoy kong lalaki na matagal ko nang minamahal. Nagkaroon kami ng deep talks at doon ko lang na-realize na marami din palang tinatagong personal issues si Mark, lalo na sa kanyang pamilya.
Sa kabila ng pagiging happy-go-lucky nito ay marami rin pala siyang pinagdadaanan. Gusto ko sana noong tawagan pa ang iba pa naming barkada para magkakasama-sama kami. Kaso nga lang ay may trabaho naman noon si Maya. Si Phoebe naman ay nasa out of town kasama ang asawa niya, samantalang si Apollo ay binabantayan ng girlfriend niya sa ospital. Out of reach naman si Juno, Papa Dudut. Pagkatapos po naming mag-inuman ay nagpaalam si Mark na uuwi na, pero hindi ko siya pinayagan dahil akala kong lasing na siya. Pinilit ko siyang matulog sa apartment at akala ko noon, Papa Dudut, ay wala ng problema. Pero nung nakatulog ako ay bigla na lang akong nagising sa tawag ni Juno. Naaksidente raw si Mark at malala ang lagay nito. Nung una ay hindi ako naniniwala dahil hindi ko siya pinayagang mag-drive ng lasing, pero nung i-check ko si Mark sa apartment ay wala na pala siya. Papa Dudut, tumakas siya noong malalim na ang tulog ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malala ang naging lagay niya at ang balita sa akin ni Juno noong makarating ako sa ospital ay nag 50-50 raw siya. Sobrang natakot ako para kay Mark noon, Papa Dudut. Akala ko ay mawawala na ako ng kaibigan. Nang mga panahong yon ay ako ang nagbantay kay Mark sa ospital. Hindi ko siya iniwan hanggang sa makarecover siya. Sa mga araw ng pag-aalaga ko kay Mark ay hindi ko na po naitago ang nararamdaman ko, Papa Dudut. Wala na akong pakialam noon kahit na makahalatang mga kaibigan namin. Basta ang focus ko lang noon ay ang pagpapagaling ni Mark. Ibinigay ko sa kanya ang mga bagay na hindi kayang ibigay ni Megan, at yon ay ang makakasama at makakaramay. Ganoon din na pinaramdam ko sa kanya na may pamilya siya. Bagay na hindi magawa ng sarili niyang pamilya. Papa Dudut, si Juno po ang naging kasakasama ko sa ospital para magbantay kay Mark. Paminsan-minsan ay binibisita rin siya ng iba naming kaibigan, pero ako ang araw-araw na nag-i-stay sa tabi ni Mark dahil dito ay si Juno ang unang nakapansin sa kakaiba kong ikinikilos. Nung magkaroon kaming dalawa ng time na mag-usap ay doon niya ako tinanong kung ano ang meron sa aming dalawa ni Mark. Kumusta na yung inaalagaan mo? Ayun, nagpapahinga na. Ikaw, di ka ba magpapahinga? May trabaho ka pa bukas, di ba? Uuwi na rin ako mamaya. Ikaw, hindi ka ba uuwi? Pauwi na ako. Pero bago ako umalis, may gusto lang muna sana akong tanungin sa'yo. Ano yun? May something ba sa inyo ni Mark? Sa amin? Wala! Bakit mo naman nasabi yan? Actually, matagal ko lang napapansin yan. Hindi lang ako nagsasalita pero napapansin ko na talaga na iba ka pagdating kay Mark. Paano iba? Kailangan ko pa ba talagang i-explain? Feeling ko alam mo naman yung tinutukoy ko eh. Siya ba yung lalaking sinasabi mo na nagmamay-ari ng puso mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magkukwento sa mga kaibigan natin. Siya nga. Si Mark yung tinutukoy kong mahal ko. Alam ba niya? Hindi. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Bakit pa? Lagi naman niyang pinapamukha sa akin na hindi niya ako gusto eh. Gagawin ko lang tanga ang sarili ko kapag umamin ako sa kanya. Ganun ka rin naman, di ba? Todo deny ka sa feelings mo sa kanya. So paano ka nakakasiguro na hindi ka niya gusto? Naku Juno, tignan mo nga ako. Never ako magugustuhan ni Mark. Sinasabi mo lang yan kasi natatakot ka. Hindi ka kasi marunong mag-risk eh. Lagi kang playing safe. Ayaw mo mag-try. Para saan? Para masira ang friendship namin? Para sa puso mo. Para sa peace of mind mo. Para sa sarili mo. Okay na ako sa ganitong setup namin. Okay ka nang umaasa? Nagmamahal ka ng mag-isa? Nasasaktan ka ng walang nakakaalam? Kesa naman masaktan ako ng harap-harapan. Naku Jaira, hindi yan maganda. Subukan mo lang sabihin, malay mo maging worth it naman yung pag-amin mo. Hindi ko alam. Natatakot ako eh. Alam kong natatakot ka. Pero mas natakot ka nung naaksidente siya, di ba? Nung akala mong hindi na siya makakasurvive.
Mas nakakatakot yun, Jaira. Yung mawalan ka ng chance na sabihin ang totoo sa taong minamahal mo. Araw-araw ka magkakaroon ng what if. Isang tanong na hindi masasagot kapag hindi ka nag-risk. Sa tingin mo, mag-iiba ba siya sa akin kapag nalaman niya ang totoo? Mag-iiba siya, oo. Expected na yun kasi may malalaman siyang totoo mula sa'yo. Either tanggapin niya o hindi. Pero ano man ang maging outcome, asahan mo na may magbabago. Pero alam ko naman na hindi basta-basta itatapon ni Mark yung pinagsamahan niyo. In case lang na hindi maging maganda ang ending if ever magtapat ka man sa kanya. Bakit ba kasi sa lahat ng tao, sa kanya pa nahulog ang loob ko? Love is a mystery kasi. Kaya nga siya masaya eh. Sige, magko-confess ako sa kanya kapag nakalabas na siya ng ospital para matapos na to. Good luck. Nandito naman ako kapag nangailangan ka na makakausap. Salamat. Pero favor naman, Juno, wag na lang natin tong sabihin sa iba. Ha? Sure, makakaasa ka. Tikom ang bibig ko sa sikreto nating dalawa. Thankfully ay nag-survive naman si Mark sa nangyari sa kanya. Although kinailangan pa niyang magpagaling sa ospital ng ilang weeks noon para tuluyang mag-heal ang mga sugat niya. After ng pag-uusap namin ni Juno ay nagpa siya akong sabihin na ang katotohanan kay Mark. Ilang araw ko ring binuo ang tapang sa dibdib ko noon bago ako nag-decide na kausapin ang masinsinan si Mark. Pero sa araw kung kailan naaminin ko dapat sa kanya ay bigla namang nagparamdam ang ex-girlfriend nitong si Megan. Sa biglang pagpapakita ni Megan Papadudot ay biglang nawala sa katawan ko ang courage para umamin. Biglang umurong ang lakas ko kaya sa huli ay muli akong nagtago. Katulad ng dati ay muli kong sinarile ang nararamdaman ko. Mas mabuti na yon lalo na at noong mga panahong yon ay parang gusto na ulit makipagbalikan ni Megan kay Mark pagkatapos nitong maaksidente. Hanggang sa dumating ang araw ng Valentine's noong 2018. Bigla po nagaya si Juno na magkikita ang buong barkada sa isang bakanting lote malapit sa kanila. Inutusan niya ang lahat na magdala ng isang bagay na nagre-represent sa current status namin noong araw na yon dahil gagawa raw kami ng time capsule na sabay-sabay naming bubuksan after 10 years. Napagod ako dun ah. Time capsule lang binuo natin pero parang daig ko pang nag-workout. Oh, ano nang gagawin natin ngayon? Maghihintay tayo ng 10 years tapos huhukayin natin ulit to. Ang dami mo talagang alam, Juno. Para sa atin din to. Sure ako matutuwa tayo kapag binalikan natin to after 10 years. O siya, kung wala na tayong gagawin, pwede bang mauna na ako sa inyo? Nag-aaya pa si Phoebe kakain daw tayo ng dinner. Kayo na lang muna siguro. Gusto ko na munang mapag-isa ngayon. Sorry, baka ako rin di na makasama sa inyo. May pupuntahan din ako eh. Ano ba yan? Broken na nga tayong lahat ngayong Valentine's Day, hindi pa tayo magkakasama-sama. So kami na lang mga girls ang lalabas. Ikaw Mark, sasama ka ba? May lakad din ako eh. Next time na lang siguro. O sige, tara na. Kanya-kanya na muna tayo. Wait lang, mauna na kayo. May sasabihin lang ako kay Mark. O sige, mauna na kami. Bye guys. Ingat kayo pa uwi. Jaira, good luck ha. Salamat. Mag-ingat kayo pa uwi. Ano yung sasabihin mo? Ganito kasi yun. May gusto akong aminin sa'yo. Ano yun? Matagal kong pinag-isipan to. At ngayon lang ako nakapag-decide na sabihin to sa'yo dahil dyan sa time capsule na naisip ni Juno. Okay. Ano nga yun? I like you, Mark. Matagal na ako may gusto sa'yo. Sa akin? May gusto ka sa akin? Oo, pero alam ko naman na wala akong chance sa'yo. Sinasabi ko lang to para wala na akong tinatagong sikreto. Sorry pero kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo ngayon, Jaira. Alam ko naman. Expected ko na rin na yan ang magiging sagot mo. Jaira, sorry ah.
Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi mo naman kasalanan na wala kang gusto sa akin eh. Kahit na. Sorry pa rin dahil hindi ko kayang ibigay yung inaasahan mo sa akin. No worry, sino ba naman ako, di ba? At least confirmed, alam ko na yung sagot. Hindi ko na kailangang umasa pa. You deserve better, Jaira. Deserve mo ng lalaki magmamahal sa'yo ng totoo. Hindi man ako yun, pero I pray na one day, sa tamang lalaki na mapunta ang puso mo. Thank you. Ikaw din. Sana maging masaya ka na sa love life mo. So ito pala yung rason bakit may pa-time capsule pa si Juno. Broken daw kasi tayo kaya gusto niyang ayusin ang mga problema natin sa araw mismo ng Valentine's Day. Sa totoo lang, yan din ang gagawin ko kaya hindi ako makakasama sa inyo. Pupuntahan ko si Megan. Talaga? Oo, magsisimula kami ulit. Congrats kung ganun. O sige, umalis na tayo. Baka hinihintay na ako nila Phoebe at Maya. Sige, mag-ingat kayo. Nga pala, pwedeng sa atin na lang dalawa tong nangyari? Wag na sana nating i-share to sa barkada? Sure, huwag kang mag-alala. Papadudot masakit pala ang ma-friend zone. Pero at least kahit papaano ay nakahinga naman ako kasi wala na akong feelings na kailangang itago. After ng confession ko kay Mark ay wala namang nagbago sa pakikitungo niya sa akin. Mas naging close pa kaming dalawa pero this time ay with boundaries na. Lalo na't aware na siyang may feelings na involved sa side ko. Hindi ko malilimutan ang araw na yon. Dahil yon ang araw kung saan ay kumawala ako sa comfort zone ko, papadudot. Nag-take ako ng risk at failed man ang naging outcome ng unang subo ko, at least ay nakapagbigay ito ng confidence sa akin. Nga pala papadudot, kung curious kayo kung anong gamit ang nilagay ko sa time capsule namin noon ay nilagay ko ang sarili kong picture. Gusto ko nakasabay ng pagbaon ng picture kong yon ay ang babaguhin ko na ang attitude ko towards life. Hindi na ako matatakot na magsabi ng totoong nararamdaman ko sa mga tao. Mas magiging risk taker na ako. Magiging open na sa mga feelings ko. Yun po ang ginawa ko the following years at ito ang dahilan kung bakit ko nahanap ang true love ko. Sa ngayon ay isa na po akong housewife kasama ang asawa kong si James at dalawa naming anak. Simula nung nagkaroon kami ng sari-sariling pamilya ay hindi na po nabuo ang barkadahan namin until last month nung nagkaroon kami ng reunion. Isa sa kanila ang nag-migrate na sa ibang bansa, ang isa naman ay hinahanap pa ang kanyang sarili at nasa kalagitnaan ng pagse-self-love. Isa naman ay nagtatrabaho abroad at ang isa ay payapa na ang buhay sa probinsya. Pero kahit na ganon, papadudod, ay forever kong i-cherish ang moments namin hanggang sa ako'y mamatay. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay kayo. And God bless. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jaira. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.